May nagtanong mga kabakal, isa sa mga viewers din natin na ongoing ang training niya ngayon sa TESDA. Ang tanong niya, hindi ba mahirap ang welders? So bago natin sagutin yan, shoutout muna sa iyo boss, good luck sa training mo ngayon sa TESDA and see you soon in the field of welding kabakal. And para naman sa tanong ni boss, ito naman ang masasabi ko. Well, pagdating sa mga skill na trabaho, walang madali dyan sa umpisa. Lahat yan dumadaan sa paghihirap at pagsasakripisyo muna bago mo masabi na, ganun lang pala. Madali lang pala. Ibig kong sabihin, syempre, yung iba sa atin na mga skilled worker ay nag-aral or nag-training muna, gaya mo boss na nasa TESDA ngayon para matuto. Yung iba naman, nagtrabaho bilang isang helper muna hanggang sa sila ay natuto na doon mismo sa pinagtatrabahuan nila at hanggang sa naging ganap na skilled worker na sila. Sa madaling salita, naglalaan muna tayo ng puhunang hirap at sakripisyo para matuto tayo sa isang bagay na alam nating makakatulong sa atin in the future. Para sa ating mga baguhang welders naman, hindi pa sa training nagtatapos ang ating paghihirap. Dahil sa pag-a-apply ng trabaho bilang isang welder, halos lahat ng company, lalo na pag nag-apply ka abroad, ay nagkakandak ng trade test muna para sa mga welders. At matatanggap ka lang nila kapag ikaw ay nakapasa doon sa trade test. Though may mga company din naman na wala ng trade test, pero bihira lang yun ha, kaya huwag tayong masyadong mag-rely doon. Pero kung natsambahan nyo naman na wala ng trade test sa company na in-applyan nyo, swerte kayo. Pero sabi ko nga, bihira lang yun. Kumbaga, swertihan na lang talaga. So yun nga, dapat nating paghandaan ang trade test. Then, after trade test, hindi pa dyan natatapos ang paghihirap at sakripisyo nating mga baguhan. Dahil kapag naman naswerte tayong nakapasa sa trade test or nakapasok na sa company with or without trade test, sa unang araw or linggo or buwan mo sa pagtatrabaho, medyo mangangapa muna tayo dyan. Lalo na kung sa mismong construction site at sa mga malalaking project ng company agad tayong magtatrabaho. Like mga planta or refinery, especially kapag bagong itatayo pa yan. Doon mo mararamdaman ang hirap, pagod at pressure sa trabaho bilang isang baguhang welder pa lang. Dito mo mararanasan ang tunay na laban ng pagiging isang welder. Dito mo magagawa yung mga bagay na hindi mo naman natutunan o napag-aralan sa actual training mo noon sa welding school. Mga technique sa paghihinang na ikaw lang ang mismong makakatuklas kung paano ito gagawin, lalo na kung walang ibang magtuturo sa yung bitirano or may experience na kung paano ito hinangin. Ang halimbawa nito is kung paano ka makapaghinang sa magipit na pwesto, paano ang paghinang ng mga malalaki ang gap, paano ang paghinang ng isang bahagi ng hinangin na hindi mo naman kita, at syempre, marami pang ibang katulad nito. Kumbaga, ang final training ng isang baguhang welder is sa mismong field or sa mismong pinagtatrabahuan niya. O sa madaling salita, madadagdagan ang kaalaman natin through working experience na lang. Then, after that, kapag alam mo na yung mga technique na yan at nagamay mo na, magiging madali na sa'yo ang pagiging isang welder. Pero ang magiging twist naman ngayon dito sa trabaho natin, since marunong na tayo sa mga technique, hindi na tayo mahihirapan sa paghihinang. But ang mararanasan na lang nating hirap sa trabaho is yung pagod at pressure, lalo na kapag bakbakan talaga ang trabaho natin. At panghuli ko bago ko tapusin ang aking video, nagiging madali naman ang isang bagay kung willing lang tayong matuto at marunong tayong magsakripisyo. At syempre, baliwala ang hirap at pagod kung masaya ka sa ginagawa mo at mahal mo ang trabaho mo. At para naman sa'yo kabakal, pagbutihin mo ang training at seryosohin para pag-apply mo sa work, hindi ka masyadong mahirapan sa trade test kung sakali. So this ends our video. Again, thank you for watching. See you next time. Bye!